So what's up mga kumagay, back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, gubat 14 pa rin. At ito yung battle ni Castillo at ni Chris Ace. So huling battle na napanood ko kay Chris Ace, alam ko sa Motus pa yon. At naging maganda yung naging maganda yung performance ni Chris Ace doon. At ito, no? Sa pagkakaalam ko, huling flip top, hindi ko alam, correct me if I'm wrong na lang guys. Pero sa pagkakaalam ko, ang huling flip top ni Chris Ace sa Barracks pa no? 'Di ba? So kung mali ako, inform nyo lang ako or enlighten me kung ano yung huling battle ni Chris Ace. Pero sa pagkakaalam ko kasi, yung sa Barracks pa, yung quarantine battles. Pero napanood ko si Chris Ace bumatel sa Motus. Okay? Kay Castillo naman, hindi ko na maalala kung kailan ko siya huling na-review or huling napanood. Yung laban niya ata sa Isabuhay 2023. Yun ata. I don't know Di ko na masyadong maalala. So, ayun. On paper naman, sabihin nating tapatan, no, sa tapatan ng dalawang MC. Para sa akin, lamang si Chris Ace dito sa pagkakaroon ng maraming mga punto, pagsilip ng effective punchlines at haymakers, angulo rin at references. Naging ganun kasi yung huling panood ko kay Chris Ace sa Motus. Ang galing niyang bumutas sa kalaban Kaya para sa akin, kung titignan mo yung dalawang MC, lamang para sa akin lang naman, lamang si Chris Ace dito. Kay Castillo naman, kailangan lang ni Castillo mas bumuo ng mga angles at references na tugma at direkta kay Chris Ace, 'di ba? So konting edge lang para kay Chris Ace sa battle na to. For me lang. Pero syempre depende pa rin 'yan sa magiging obra nila sa bawat isa. Depende pa rin sa effectivity ng sulat. So it all depends on their performance, no? So yun, pakinggan natin Castillo versus Chris Ace. Game. Si Castillo, pinili niya mauna si Chris Ace. Tig-2 minuto dapat to. Game. Natin. Unang banat, gubat 14. Chris Ace. Game. Okay, game na. Anong iaambag ko dito? Banu ako, malalim siya. Mas magaling, mas agresibo. Mas maitim, gilagid niya. Kaya Enigma, bakit pa? Ako'y matik ng baon ngayon. Palakpakan naman natin si Castillo. Ang Rookie of the Year, taon-taon. Pareho kayo ni Dumadong, parehong agresibo. Pareho yung itsura, yung mga rap name apelyido. Buong mo yung minalas sa kaiyan mo, putapete. Ikaw yung Duma ng Visayas. Ikaw si Dumaguete. Sabi sa Motus ng Leche, kasi Toy Story, kung saan nagpa-practice kami ni Buzz Lightyear. Huling panood ko ata kay Castillo, yung laban niya kay RG. Yun ata sa Motus. Yun ata yung huli kong panood kay Castillo. Motus din, so yun. Sabi sa Motus ng Leche, kasi Toy Story, kung saan nagpa-practice kami ni Buzz Lightyear. Buzz Lightyear? Sobrang hilig mo sa chismis, na-apply mo na nga, sir. Buzz Lightyear? Buzz Lightyear yun, ha, brother? Lightyear yun. Lightyear ba? Well, Lightyear man o Lightyear, kita yung agwat natin sa battle. Pag hinamon mo ako lumibel, ikaw ay papatayin ko. Yang mga paa mo ang siyang papantayin ko. Kung 4-3 standing mo, sa akin kitil ka dong. Magiging even niya na 4-4, ikaw naman lumibel ngayon. Ba't ako lelevel sa'yo, gago, traidor ka tsaka supot? Paano ko ba? Medyo hindi ko na gets yung reference ni Chris Ace sa Lightyear. So hindi ko
magets kung saan nanggaling at saan tutungo yun, no? Parang medyo na slow lang ako doon. So sa mga nakaintindi, para sa inyo yun. Agwat natin sa Ulitin natin. Lighter yun, ha, brother? Light year ba? Well, lighter man o light year, kita yung agwat natin sa battle. Pag hinamon mo ako lumibel, ikaw ay papatayin ko. Yang mga paa mo ang siyang papantayin ko. Kung Lighter man o light year, kita yung agwat, ano yun? Kaibahan natin sa battle. Hindi ko talaga maintindihan. So, proceed na nga tayo. 4-3 standing mo, sa akin kitil ka dong. Magiging even yan na 4-4. Ikaw naman, lumibel ngayon. Ba't ako le-level sa'yo, gago? Traidor ka tsaka supot. Paano ko babalansi sa'yo? Wala kang ang utang na loob. Nagsusulatan 3GS sa GC. Snitch ka, little bro. Kung sino pa yung foul, siya pa yung nag-whistle blow. Okay. Wala kang pinagkaiba kung totoong nagsusulatan sila kasi mga ini-spit mo, sulatan din ng iba. Insecure ka lang, di ba? At di na kami magugulat na malamang nagtatampo ka kasi sobrang hina mo, hindi ka nila hinihinga na sulat. Ginagawa mong scheme behind the scenes ng 3GS? Hip-hop tayo, hindi K-pop. Ba't bukang bibig mo, BTS? Hindi lang 3GS na ungkat, pati pandagang sinisiraan. Sadyang snitch lang itong rat, ganyan pagpandagang galawan. Ganyan pagpandagang galawan. Sadali, puta. Ganyan pagpandagang galawan. Putang ina, nalumutan. Sadyang snitch lang itong rat, ganyan pagpandagang galawan. Ay, time na. Time mo na pala, natin. Agoy, nag-choke. Patay. Okay. Hindi, sige. Meron naman akong gustong sabihin eh. Okay, ganito. Bago mag-choke si Chris Ace, bago niya i-time yung round niya, para sa akin, hindi ito yung ina-expect kong Chris Ace. Di ba sabi ko nga sa inyo, feeling ko lamang si Chris Ace dito sa on paper kasi mas agresibo, mas magaling siyang humanap ng mga butas or ng mga effective angles at references sa kalaban eh. Pero it turns out na feeling ko ineffective si Chris Ace sa laban na to. I mean sa round na to. Yung ina-expect kong Chris Ace yung ina-expect kong makita na Chris Ace kasi naging basis natin yung mga past battles na na-review ko sa Motus na mga battles niya is hindi yun yung nakita ko. So feeling ko bitin, tapos may mga references pa siya na hindi ko maintindihan kung paano naitahe, paano naipasok, paano lumanding, di ba? So I don't know kung paano. So medyo naguguluhan ako dun sa round 1 ni Chris Ace, tapos nag-aantay ako ng redemption, malakas na swabbing suntok, malakas na punchline, makers, pero nag-choke eh. So sayang. So yan, Castillo, pakinggan natin. Sir, ito hindi ako magre-rebat. Sir, ano yung lumabas kanina sa coin toss? Heads no? Heads daw. Game? Aba, Chris Ace. Napaka-unique na Chinese ang napiling katapat. Sa sobra yung unique, ako'y napailing sapagkat ikaw lang yung kilala kong Chinese na maitim yung balat. Impostor! Tingnan mo si Sir Arik, tingnan mo! Yan yung pure na in-check sa kulay pa lang. Ikaw impostor, traidor, kaaway ng AFAM. Kaya ka siguro umitimbay ng ganyan kasi ikaw yung in-check na spy na lumaki doon sa farm. Okay. Kaya alis to, bago pa mabisto. Kaya alis, go! Change topic. Yung tema agad nating balitan. Kasi bawat tira ko sa in-check, meron ding in-check dyan na nasasaktan. Siya daw!
yung Haring Agila. Oh, di ba boss yung sabi mo? Di ba yan boss yung sabi mo? Eh di saktong natapat ka sa taong prematibo. Sa content ko sus ka sa content ko sus ka sa lito. Papatayin ko lahat ng agila, ikaw lang yung ititira, para bagkos masabi ko na ako yung siyang rason ba't paubos na lahi mo. Pero para maramdaman mo yung lungkot. Nawala ba sa rhyme si Castillo doon? Ulit nga. Sus ka sa lito, papatayin ko lahat ng agila, ikaw lang yung ititira, para bagkos masabi ko na ako yung siyang rason ba't paubos na lahi mo. Pero para maramdaman mo yung lungkot, tsaka ka na goods lang pala. Goods lang. Hahayaan ka na tumuka habang ako'y nakatingin. Habang ako'y nasa damuhan. Sige, kain ka pananim. Pag lumipad ka ng mataas, tsaka kita babarilin. Bang! Kaya kanina nung nag-coin to si Sir Ari. Sinadya ko yun. Kaya kanina nung nag-coin to si Sir Arik, tinanong ko siya kung heads or tails. Sabi niya heads daw nakapa. O gets nyo na kaya? Bata o lumabas? Kasi kanina pa yung ibon na wala. Okay. Kasi pinatay na to ni Iho sa gubat. Ilang taon na din sumapit. Ilang taon na din tinalo ni GL. Tila paglipad niya ay napatid. Ilang taon ka nang walang tuka, walang pangkahig. Kaya na-stuck ka sa talahib. Agilang walang tuka, walang pangkahig. Kaya taon-taon hindi siya mapanganib. Taon-taon hindi siya mapanganib. Kaya sa akin to wasak, wasak, wasak. Sa itim mong yan, hindi ka agila, isa kang uwak, uwak, uwak. Oops! Kalma. Kasi ngayong gabi, itong ace di na aabot sa tuktok. Anong silbi nitong baraha, bilangan to ng suntok. Kasi alam ko na yung ibabanat mo. Line marking. Sisitain mo yung mga Pasko na linya. Mga kapalpakan ko sa battle. 3GS, mayor ng Iloilo. Lumebel ka tungkol kay Looney. Pagsigaw-sigaw ko sa battle at negatibong komento ng mga tao. Kung ganyan lang din yung mga banat mo, pesta kaabang ako. Di mo yan ikinalamang ano. Kasi ibig sabihin lang nun kaya mo lang talunin yung nakaraang ako. Kasi alam mo kung ano yung pinagkaiba natin, bano. Ikaw, kailangan mo muna kung pahinain para makalamang ka sa laro. Ako, walang line marking kasi kaya kitang wasakin sa perpekto mong anyo. O ano, rounds mo na. Makikinig ako sa mga speed mo, tol. At sa ayaw nyo at hindi, makikita nyo kung gaano to ka-predictable. Kita nyo yung round 1, di ba? Okay, so ito, kanina ko pa ito gustong sabihin kaso pinatapos na lang muna natin si Castillo. Nag-set si Castillo ng trap. Okay, na ito yung mga sasabihin mo sa akin. Na mayor sa Iloilo, lumebel ka, 'di ba? So, nag-set sayang lang kasi okay sana kung mas nauna si Castillo no. Sayang kasi may mga nabanggit si Chris Ace na lumebel ka kanina. So, nevertheless, nag-set pa rin, tinuloy pa rin ni Castillo yung setup niya doon na if may mga angulo si Chris Ace about dun sa mga sinabi niya, syempre magkakaroon na ng ng less impact yon para sa atin. So, okay yon. Nice trap yon, Castillo. Pero, ang sa akin is maraming reference. Sa akin lang So, hindi ko alam kung sa iba, kung naintindihan ng iba yung mga reference na ginamit ni Castillo para sa inyo. Pero sa akin, personally, medyo naguguluhan ako sa mga napiling references ni Castillo para kay Chris Ace. Yung mapang-anib. So, I don't know kung ano yun. Diba? So, sa mga nakaintindi, para sa inyo yun. No? Basta marami pang para sa akin, hindi ganun ka-effective na angles or references na ginamit ng Castillo para kay Chris Ace. Feeling ko malayo Feeling ko hindi ganun ka-lakas yung
ano nun, hindi ganun kadirekta, hindi ganun kalakas yung impact. So ganun ko nakita yung round 1 ni Castillo. Pero since malinis niyang naitawid yung performance niya sa round 1 at kay Chris Ace is putol, kanya yon. So 7-6 in favor of 7-6 in favor of Castillo. So, putol yung kay Chris Ace, hindi ganun ka-agresibo, hindi yun yung ina-expect kong Chris Ace, kaya tapos nag-choke pa siya. Castillo naman, malinis yung performance, props doon, pero marami siyang references at angulo kay Chris Ace na para sa akin hindi ganun kalakas yung dating, hindi ganun kalakas yung impact, yung power, yung effectivity, medyo ano siya doon. So, sana makabawi sila both sa round 2. Castillo yung round 1. Round 2 pakinggan natin. Piling malalim ang putang ina. Akala mo balon ka? Natural, titirahin ko kayon kasi ganun ka. Bobo ang puta. Abate. Ulol, sobra mong cringe. Nagmumukha ka lang mas gago. Kung ignorance is bliss by, masayahin ka na tao. Doktor na manager mo, di ka pa din gumaling, magkimo ka. Si Doc na ang nihikap, di ba din kilala kung sino ka? Si Doc, hikap, sinok, bugok! Baya ka kay Doc Panda, men, naiinis na sa'yo, pre. Ilonggong Eminem! Kasi bumuhay ng karir mo, Dr. Dre. Puro kayabangan ka lang kasi. And in the end of the day, kaka-feeling apple of the eye, you'll keep the doctor away. Kay Dr. House ka nakikitara kapag wala kang gig tanga. At tatraydorin mo rin? Fantastic! Si Dr. Doom, aba, kakalimutan mo din matik, mado-Doctor Who na siya and through time, boom, magic. Doctor Strange ka na. Kasi snitch ka nga. Ulul, makonsensya ka. Kakahingi mo sa kanya ng med-cert na kataya na lisensya niya. Sa buong pandagang, pabigat ka lang. Kaya bakit tandaan? In the end naman, walang jijaan. Sadyang pandagan ka lang. Ayaw gamutin ni Doc yung nanay mo kasi tingin niya sa'yo corning clown. Nung pina-check up niya yung diabetes niya, yung findings chronic daw. Ginawa niyang DJ, Mama Morepa, inabutan pa ng sobrang brown. Kasi yung nakalagay dun sa reseta, please play. Sugar, we're going down. Anong akala mo sa pagdamay ng sariling nanay, bagong meta? Malamang ikaw nga ang naka-impluensya kay Lanceta. Paano kung dinayagnos ko yung sakit ng nanay mo, hologamit? Undeniable sa yung eyeball, kita mo to, diabetic. Ako na mag-aalaga sa nanay mo para maranasan niya kung pwede lang. Bubrutalin ko siya sa paraan na caring man. Sa sobra naming sweet, parang chat ng kabit sa Telegram, hindi ka namin sasama beach. Kakain kami sa labas ng leche flan. Kung lahat ng bawal masarap, yung sa kanya matamis. Maglalaro ako ng Candy Crush sa harap niya with a twist. Habang binubusog ko siya every hour ng maraming food, sasayawan ko pa siya ng ice cream yummy, ice cream good. Isinila ka para sa battle rap? Pati nanay mo, inalay mo? Ulul, hindi ka nagagaling pa para mga sugat ng nanay mo. Ikaw mismo nagbisto sa sakit niya latang ina. Kung di mo siya ginagalang bilang ina, paano siya gagalangin ng iba? Kung di man naghihilo mga sugat niya, at least naman matuto ka. Ang pinakamasakit niya mararamdaman ay ang sugatan mo puso niya. Paligiran mo man sarili mo ng doktor, sa'yo pa rin to rekta lahat, pagkat walang manggagamot na makapagpapagaling ng walang kwentang anak. Okay, umikot sa dalawang anggulo yung round 2 ni Chris Ace sa doktor at yung mother daw ni Castillo na may sakit na diabetic, 'di ba? Yung diabetic niyang mother. So ang kulit lang nung ng mga transitions ni Chris Ace. Di ko lang sure kung ano yung tinutukoy niyang Dr. Dre. I don't know kung sa grupo ba yun kasi sila, I don't know. Pero yung transition na mismong doktor na gumagamot, no, tapos biglang
biglang napunta sa mother na wala daw makakapag pagaling na doktor sa mother niya, something. So umikot sa ganong angulo, palit-palit na ganon. Pero ganun pa rin ganun pa rin yung atake ni Chris Ace. Medyo nakukulangan ako sa mas effective na mga linya. So ayun uulitin ko lang guys, sa preference ko lang to, kung mas nagets nyo yung mga linya ni Chris Ace, para sa inyo yon. Pero ako kasi guys, napanood ko kasi napanood ko kasi si Chris Ace sa Motus, at para sa akin yung sulat niya is sobrang absorbable no. Kumbaga mas mabilis maintindihan yung mga sulat niya doon, and so ako nag-expect ako ng mas malakas na Chris Ace, mas solidong mga angulo, mas solidong mga references na mas madaling maintindihan. So ayun lang naman sa akin. Pero kung sa inyo is naintindihan nyo at okay sa inyo yun, walang problema, no? So ko lang naman yun, preference ko lang. So ayun, medyo nagagaanan pa rin ako sa sulat ni Chris Ace dito, pero natapos niya ng maayos to, no? So yun, pakinggan natin Castillo. Wala akong diabetic na nanay. Imbento ang puta. Tangina, chismis yun. Wala akong diabetic na nanay. Arthritis, meron yun. Tsaka nagsama daw ako ng doktor. Sa akin patay ito. Talagang nagsama ako ng doktor kasi delikado lagay mo. Okay. Kalma. Real talk, hindi ka kilala sa Luzon, Visayas, Mindanao. Kung Ace hindi sikat kahit nakatodo na't wagas, di kilala sa sinilangan pagkabobo na lutas. For of a kind, daw tong ungas sa takbo ng palabas. Wala namang angas sa Pinas kahit kwadro itong alas. Okay. Kung pusoy itong laro, tsak matatalo ka sa gameplay. Kasi kung nag-iisa ang Ace, mababa din kanyang win rate. Kaya ito'y suntok ng katotohanan. Matatamasa mo on big stage na tong alas matatauhan pag binalasa ko na big straight. Kaya sa akin butas to. Pati yung best friend mo si J Black mag-aalala, tatakbo. Hoy Jomar, alam ko lahat ng sekreto mo, kaya takot sa mata bakas bro. Kaya kabahan ka na J Black pag sinabi kong hawak ko alas mo. Okay. Kaya buhay mo, wala Double na meaning. on this angle. Pero sa impyerno, wala siya. Makakasalba kay best prayer. Kukunin siya ni Lord, lalagyan siya ng pakpak, chamba. Ikaw ay nasa nice place, sir. Pinatay ko sa gamit magic at baraha. Kaya makikita nyo si Chris Angel. Okay. Pero seryoso, Chris Ace, may tanong lang ako sa'yo. Tol, sabi mo, ikaw yung pinakamalakas dito sa inyo. Nag-champion ka na ba dito sa rap battle sa Cebu? Hindi pa. Champion ka na? Hindi pa. Naging CAL, Kali Crew, 032 Soldiers, at may iba't iba pang grupong nasalihan. Kaya tama na yan, please, tol. Sa lahat ng tournament, talunan ka. Ganon lang yun kasimple. Walang kampyonato at karangalan. Utak niya hindi rin peaceful. Palipat-lipat ng team, hindi nag-champion. Yung Chris Ace, yung naging Chris Paul, ano? Tay. Kalma. Ikaw, kalma ka dyan, kalma. J Black, Acer, Pangs, Range, yan yung mga pangalang inangasan mo dati. Nasabi mo ikaw yung mag-aangat ng Cebu, harap-harapan mo sa kanila sinabi. Ngayon sa mga event at gigs nila, di mo man lang magawang masali. O tol, anong nangyari? Ikaw pa rin ba yung mag-aangat ng Cebu o pabigat ka sa bagahe? Puta. Anong feeling na yung Dark Horse... Atay, bumibigat na si Castillo sa sa round na to. O tol, anong nangyari? Ikaw pa rin ba yung mag-aangat ng Cebu o pabigat ka sa bagahe? Anong feeling na yung Dark Horse clothing na mas bagay sa'yo si J Black may benepisyo?
Anong feeling na hiwalay ka sa asawa at anak mo tapos si Jomar kasama niya kompleto? Anong feeling na yung isa buhay tournament na matagal mo nang gusto ay hindi sa'yo na sentro? Anong feeling na graphic artist ka pero pangarap mo iba nagdedisenyo? Kalma, ikaw kalma ka dyan ha, kalma ka dyan ha. Dahil di ka asintado, kasi pikit ka mag-attack, pitik pa mangarap. Nung laban dyan sa Manila, tinulugan din ng tao. Kasi spit na pakawak, panay sabi ng, kasama ko si J Block. Ganon, pag-ipit na sa react, talagang maboboard yung rounds mo kasi dikit ka dun sa block. Wala na. Tila aso. Castillo na to yung round 2 guys. Castillo na to. Patapusin na lang natin si Castillo pero tangin ang bigat ng mga punto niya dito. Naging alipin. Yung alpha niya ginawa niyang bet. Sa buhay niya, that's how you play. Na tanging role mo lang ay sunod-sunuran sa J. Kaya Ace, okay. Meron ka na lang clubs, diamonds, spades, o kulang. Yung winatak isa, wala ng ace of heart kasi yung heart ng ace ay winasak ko na. Okay. Tangina, wasak. Gusto ko yung yung mga punto na dineliver ni Castillo para kay Chris Ace, yung anong feeling scheme, puta. Bigat nun. Sakit nandito, oh. Sakit nun sa dibdib ng mga habang pinapakinggan ko, puta, kung ako parang nilagay ko yung sarili ko na ako si Chris Ace tapos sinasabi sa akin ni Castillo yon, puta, ang sakit. So naramdaman ko yung bigat nun, naramdaman ko yung punto, tapos dami, diba? Pero na-enjoy ko yung round 2 ni Castillo. Diamak na sobrang iba yung naging performance ni Castillo from round 1 to round 2. Diba? So sa round 1, sabi ko nga, ang dami kong hindi naintindihan ang mga references at angulo na ginamit niya para kay Crisis. Pero sa round 2, all the way, ang ganda nun, ang lakas nun. So, I think, it's a perfect 10 for Castillo. Sorry, pero para sa akin, it's a perfect 10 for Castillo. Sobrang naramdaman ko yung mensahe niya doon. Sobrang nagustuhan ko yung personals niya doon. Nagustuhan ko yung mga haymakers niya, yung paano niya sineset up yung mga ganong personals tapos maglalanding sa ganon, 'di ba? Sobrang solid noon Castillo. So, 10-7 in favor of Castillo. So, yung prediction natin sa umpisa ng video na to, nasabi ko lamang si Chris Ace dito. I think hindi magkakatotoo kasi first and second round binigay ko na kay Castillo and para sa akin naging malayo na yung agwat nun. So, that's 13 points for Chris Ace and 18 points for 7-10 pala yun, no? So, 17 to 13, so up by 4 points na si Castillo dito, pero hindi pa naman uli ang lahat. Chris Ace, pakinggan natin. Black, yung alas mo, hawak daw niya. Sabi nitong bitch, ulol, pinatunayan mo lang dito kung gaano ka ka-snitch. Tinulaan pa ng putang ina ko. Kala mo talaga matalino. Alam nyo ba ginawa nito sa Reddit? Pucha, nakakadiri bro. Sobrang atat mo sa validation, pinuri mo sarili mo. Konting upgrade lang ng sulat, legendary status na. Sabi niya, ang nakakatawa, kala nung mga nagbabasa na narcastic ka. Feeling MC, yung MC, tang inabida-bida. Ang may tiwala sa sarili at pagiging narcissist magkaiba. Ang kayabangan na nagsasabing mas magaling ka sa ating dalawa, habang kumpiyansa naman ako na di tayo pwedeng ikumpara. You insist upon yourself, masyado kang nagpipilit. May chance ang umangat ka din kaso may tali sa leeg. Itapak mo paa sa lupa, oo itanim mo. Huwag mong hintayin yung lupa maging kisame mo. Kasi kahit sobrang konti ng accomplishments, bigla ka nagko-condescend sa compliment. Hindi lahat ng competent ay confident at di lahat ng confident ay competent. Isa lang ang redeeming quality mo. Agresibo ka. At para sabihin ko sa'yo, kaya yan ng kahit sino pa. Mas importante ang mensahe mo at di lang tunog. Ulan ang nagpapatubo, hindi ang kulog. Sadyang pag di ka nakikita, sisigaw ka kalimitan. Sige, lakasan mo boses mo para presensya mo maiwan.
Ba, nag-choke ako kanina? Napansin ninyo ang panandalian kong pagliban? Iba din talaga makabingi katahimikan! Pinayuhan ka na ni Jonas, binasama mo tagubilin. Ba't ko babaguhin style ko? Huwag niyo nga akong pilitin. Pag pinayuhan, magagalitin. Well, alam mo na ibig sabihin, na Castillo ka, defensive sa constructive criticism. Mas piniling manatili lang sa zone to comfort. Castillo pa naman, pero you cannot go forth. Tama lang ang manindigan, pero wag kang malilito. Imbis magamong ka lumebel yung kalaban mo, i-level up mo sarili mo. At ibaba mo ego mo. Baka maangat mo buhay nyo. Sumikat, magkapera, mapagawa mo bahay nyo. Makilala ka na hero sa Iloilo, malay mo. Pagalingin mo sarili mo na mapagamot mo nanay mo. Ngayong tapos na pakay ko, bye-bye bro, nice fight sir. To infinity and beyond! Buzz Liker. Okay, so hindi na nabawi ni Chris Ace yung momentum. Na kay Castillo na yung momentum eh. So, yun. Kahit na may mga malalakas na linya si Chris Ace dito, I think hindi pa rin magiging enough yun. Or sabihin hindi naging enough yun para pumantay sa ibang rounds ni Castillo sa battle na to. So, sayang. Nag-expect ako kay Chris Ace dito, no? So, real shit. Nag-expect ako. Pero kay Castillo naman, consistent naman si Castillo. So, para sa akin lang naman para sa akin talaga lamang si Chris Ace sa content sa writtens, pero nung nag-perform sila, sabi ko nga, 'di ba, bago tayo mag-start, it depends pa rin sa magiging performance nila, and ayun, lumitaw na mas effective si Castillo sa battle na to. So, yun, round 3 pakinggan natin. Patay to, sir. Ito, round 3. Round 3, di ako magre-rebat, pero yung round 3 ko mismo yung magre-rebat. Game? Joke lang. Di ba taga Camotes Island ka? Tama. Doon ka nahukay na kuta. Kaya pala nung pumanik ka dito sa gitna, biglang nag-amoy lupa. Pinagmamayabang niya pa na siya daw yung nauna kay Poison sa panggagaya. Tangina, magaling ka, boy. Kung si Poison mo ko, Jane, ano ka? Kamuting kahoy. Kasi nagtatanim ka ng kamote sa inyo, tama? Oo, tama. Tama yun. Pero di mo binigyan ng halaga kaya namatay. Kaya mabilis ang karma. Ikaw naman yung gagawing kamote. Yung senaryo, babalik ta rin ng kusa. Para yung nagtatanim naman ng kamote, yung ililibing ko sa lupa. At speaking of living, may kanta tong, number 9. At yung tema ng kanta, tungkol sa pagpapatiwakal. Tama. Tama! Depression is not a joke. Lahat ng problema pwede lutasin yan, tanga. Yung sa kanya, patiwakal agad. Utak kalawangin, di ba? Hiram na nga yung buhay natin nung utangin mo pa. Kaya yung mga kantang ganyan, itigil mo na please repa. Kasi yan ay the please tema. Pag diskaya, suko agad. Ganyan kanyang sistema. Ano ba apelido mo, Chris? Benoit? Tanya yung lyrics ganito, patiwakal gamit lubid. May Kristo sa pangalan pero grabe yung pagtubo ng sungay. Tanga, yung lubid ginagamit pang dugtong, hindi yung pamputol ng buhay. Kawawa naman yung mga listeners mo. Napaka-hipokrito mo pa naman sa ganung bagay. Kasi kung tunay ka na magpapakamatay, ba't tumihingi ka kay Sir Arik ng isa buhay? Tinalo to ni GL sa isa buhay. Kasi parang napadaan lang o kaya inutusan saglit. Ginaya niya pa yung train of thought, yung kinalabasan sa kanya, punuan na jeep. Isa ka lang kasing Google rapper. Wala nang nagawa nung naputulan ng net. Di niya napigilan yung train. Tila Spider-Man na naubusan ng web. Ayos. Pero seryoso, ito ribat ko sa kanya, buong round niya. Pero seryoso, pasensya na kung medyo nagtunog mayabang. Pero tinanggap ko yung battle na to di dahil trip kitang kalaban. Di dahil trip kitang kalaban. Napatanggap ako ng laban para punahin yung mga negatibo na komentong nakadikit sa aking pangalan. Anong unang komento ng madla? Si Castillo, overconfident, feeling malakas at puro lang kayabangan. O baka hindi nyo gets na Ilonggo ako at malambing kong delivery ay akin lang tinatapangan.
Iba yung may tiwala sa sarili at hindi yun kayabangan. At yung tanging katanungan, bakit ayaw yung makakita ng maangas sa mundo ng paangasan? Sa Reddit, yung post sarcastic, ginawa na nila akong Panginoon. Di ba? Di ba yung MP3? Yung post sarcastic, ginawa na nila akong Panginoon. O baka sabihin mo, hindi ito direkta sa'yo, fuck you, alam kong nakicomment ka rin doon. Mga nagbabato ng negatibo, iba't ibang lahi. Pinagpiestahan nila yung Kastilyo, parang birthday lang ng hari. Kaya Chris Ace, isama mo yung mga unggoy sa net. Gago, kailangan mo sila. Kasi di mo naman kayang gibain yung Kastilyo nang ikaw lang mag-isa. Kalma. Pansin nyo ba? Round 1 hanggang round 3, pilit ko tong pinapakalma. May demonyo kasi ditong gusto kang itumba. Dati sobra-sobra yung aggression at yung gigil ko, di ko matansya. Pero sorry ka, yung alter ego ko, nakakausap ko na. Kaya manalo o matalo, panalo ako tol pagkat halimaw sa loob ko, nagawa ko makontrol. Patay. Bagong Kastilyo to, tol. Tangina, hindi ko ina-expect na magiging ganito yung performance ni Kastilyo. May linya si Chris Ace kanina na diba? Yung about sa lumebel ka, ikaw dapat ang mag-level up. Tangina. Eto, real shit lang, guys. Tangina, di ko ina-expect na magiging ganito yung magiging performance ni Kastilyo. At para sa akin, bagong Kastilyo yon, tol. Tangina, gulat ako doon. Gawa ko tol pagkat halimaw sa loob ko, nagawa ko makontrol. Lakas, gago. Round 1, toss coin. Round 2, nilaro ko yung baraha. Round 3, temang pagpapakamatay kaya may lamay. Kaya laro to ng demonyo. Kung hindi mo napansin, kanina pa tayo nandito sa sugalan. At kayong mga meron, pwede na kayong magsiuwian. Pinataob ko na yung baraha. Tapos na po yung laban. Gago, limaw. Lakas, tangina. Ang tanong, masusundan kaya ni Kastilyo yung ganitong performance? Kasi ako naalala nyo yung battle niya sa Ahon 12 ata yun yung doon nagumpisa yung lumebel ka. Ang lakas niya doon tapos nung nabigyan siya ng laban, hindi niya nadala yung ganong performance papunta doon sa battle na yun. So ang tanong, naging malakas si Kastilyo dito? Yes. Ang tanong is, madadala niya ba sa next na battle niya? So, ganon. Yun ang question. So, tignan natin sa mga next na battle ni Kastilyo kung ganon pa rin. Pero, no doubt, men. Ibang Kastilyo yon, sa kanya yon. So, round 1 lang yung pinakamahinang round para sa akin. Pero, rounds 2 and 3, ibang klase yun. So, that's 27 points for Kastilyo. 7-10-10 yun para sa akin. Ang lakas nung yung manalo o matalo, yung halimaw sa loob ko, nagawa kong makontrol, ang angas nun, diba? Tapos yung kay Chris Ace naman, although malinis yung 3, pero I think kulang pa rin yun. So yun, 6-7-7 para kay Chris Ace. Medyo hindi ito yung ina-expect ng performance kay Chris Ace, pero hindi rin ito yung ina-expect ng performance kay Kastilyo, kasi nag-exceed siya sa ina-expect ko. Si Chris Ace naman bumaba sa ina-expect ko. So yun, 6-7-7, that's 20. And kay Kastilyo naman 27. So 27-20 all 3 rounds, Kastilyo. Gubat 14, Kastilyo vs. Chris Ace. Mag-i-ice beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng urado, 5-0. Mag-i-ay para kay Kastilyo. Yun, salamat. Nakabawi din ako sa wakas. At maraming salamat po sa mga sumusuporta, lalo na kay Sir Francis Mateo. Yo, Atoms nga pala, all 3 ako dito, sir. Salamat po.
Sir, salamat po. Yung Atoms nga pala, all 3 rounds binoto ko si Chris Ace, kita naman. So yun, kaya na nibago rin ako kasi malumanay siya, tapos kanina pa siya sabi ng kalma. Yung pala may setup sa dulo. So, all 3 rounds, Castillo. Castillo, round 1, Castillo, round 2, tabla kasi malakas si Chris Ace doon. Round 3, Castillo, gusto ko yung alter ego na tema ba. Tapos napanindigan niya yung nagbago boses niya. Kaya Castillo. Yo, binoto ko si Castillo sa round 1. Malinaw lang kay Castillo yun. Hindi ko alam kung plano ba talaga ni Chris Ace yung choke sa round 1 na kinunik niya ron sa round 3. Pero sayang hindi na nag-pay off sa round 3. Pero round 2, bibigay ko ng slightly edge para kay Castillo pa rin. Tapos sa round 3, pinakamalakas na round ni Chris Ace. Pero pinakamalakas na round din ni Castillo. Pero yun, congrats kay Castillo. Tsaka props pa rin kay Chris Ace. Yung Cygnus, Castillo versus Chris Ace, sobrang solid ang battle na yun. Round 1 binigay ko kay Castillo kasi nag-choke si Chris Ace. Round 2, pwedeng medyo tikit yung laban na yun. Pero yung round 3 ni Castillo, yung ender niya, yun talaga yung tumapos doon, kaya Castillo. Nag-G all 3 rounds binigay ko kay Castillo. Although sana kung hindi nag-choke si Chris Ace nung round 1, may pagkasa sana siya na makuha niya yun, pero Castillo. Okay. So, klaro naman ang naging judges. Klaro naman ang naging hatol ng mga judges sa battle na to. So, hindi ko na masyadong i-elaborate pa. Tangina, kakaibang Castillo yon, kakaibang performance yon. Hindi ito yung ina-expect ko. Nag-exceed siya sa ina-expect ko. Props kay Castillo. So, ayun. Sa'yo yun, men. Sa'yo talaga yung battle na yun. And kay Chris Ace, sayang kasi yun, isa ka rin sa hindi ko ina-expect na maging ganun yung performance, no? Pero yun, what's done is done eh. Diba? So, bawi na lang sa mga susunod na battle kay Chris Ace. Then kay Castillo naman, hoping na madala niya yung ganitong performance sa next na battle niya. So, yun. Yun lang. Kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.